Gustag, magandang hapon sa inyong lahat, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So, sa hapong ito mga ka-farmers, mag-update lang po tayo, no, sa ating ampalaya kung saan pinapa-sprayhan po natin, no, sa ating mga tauhan dito sa farm. So, ang pinapa-spray po natin, Alika at saka Score, no? So ang ating score mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, yun po ang ating fungicide ng EID Piconazole. Okay, so maganda siya nating gamitin para sa mga problema sa dahon tulad ng mga early blight, late blight, leaf spot, at nose, yung scab, powdery mildew. So maganda siya mga ka-farmers. And then ang ating insecticide ay Alika. So ang EI ni Alika, ano po, Dimethomycin at saka Lambda Cyhalothrin. So yung mga uod na kulay green mga ka-farmers, no, kaya din i-control ni Alika. And then ang white fly at saka aphid strips, no. So pwede din si Alika kasi dual insecticide po siya. So yun po ang ating pinapa-spray, no, sa ating mga tauhan. So merong tayong pito lang nag-spray, no. So kanina mga ka-farmers ay nagpapadilig tayo ng fertilizer. So ang fertilizer na ating ginagamit din iba na, hindi na yung Unique 16, no. And then hinaluan natin ng Wucosim granule, kundi ano na ang ginagamit natin ngayon, Winner Nitribor na at saka yung Mega lang. So yun na po ang ating fertilizer mga ka-farmers na ating ginagamit, mga ka-viewers, mga subscriber natin sa ating munting YouTube channel. Kasi ang ating ampalaya mga ka-farmers, nag-umpisa na po itong may mga bunga, no? Yan, no? May mga bunga na po ito. Yan. So yan, yan ang ating pinapadiligan, no, kahapon. May medyo malaki-laki na pinabadaan po sa gitna kasama sa ating kamatis, no. Yan ang ating kamatis, marami ng mga bulaklak. So pati ang talong mga ka-farmers, no, pinapadiligan natin kahapon. So ito ang ating tanim na ampalaya at kamatis sa sobrang init. Yan, nag-survive. So tatalian pa namin to sa sanga ang ating mga kamatis. So itaas lang natin iyan mga ka-farmers. So yan po ang ating gagawin dyan. Okay, so ngayon mga ka-farmers, may babagintin lang po ako, no, na tanong kung paano daw magpunla ng mga buto tulad ng talong, kamatis at ampalaya at iba pa. So ang tanong lang mga ka-farmers ay patungkol lang po, no, sa buto ng kamatis, buto ng mga sili or bell, buto ng talong. Kasi pag wala tayong protection, kagakatin sila o kakainin ng mga langgam. So paano daw ipunla sila na hindi kakainin ng mga langgam o kakagitain? So share ko lang po sa inyo mga ka-farmers, no, ang aking practice patungkol po sa mga buto na aking ipupunla parang hindi kakainin o kakagatin ng langgam. Share ko lang po sa inyo habang naglakad tayo mga ka-farmers at pasilip-silip sa ating mga tanim. Ano po, gautso. So ang gautso mga ka-farmers or Marshall, maganda siya, no, maganda siyang gamitin para sa mga buto. Ang iba 7, no, yung mga produkto sa Bayer and Marshall sa FMC. So ang maganda mga ka-farmers, gautso, yung sa Bayer kulay pula. Kahit tutukain pa siya sa halimbawa kung sa mais, no, buto ng mais, para ano po natin, ano po siya mga ka-farmers, kung sa mga ebon, kakainin siya pero hindi linalulunukin, hindi lunukin. Ganon din sa mga langga mga ka-farmers, no, pag once na magkalagay po tayo ng gautso, protektado po, no, sa mga langgam ang ating mga butong talong, mga butong sili sa gautso. Gautso po siya ang pangalan, produkto po siya sa Bayer. So yan po ang pinaka importante kung magpupunla ka ng talong, sili or kamatis. Kasi pag walang protection mga ka-farmers, tapos mo sila maisalang sa seedling tray, baka pag lipas ng 4 na araw ay wala nang laman, no, na mga buto. Kasi
kinain ng mga langgam. So yun po, no, mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo. Okay, so yung video natin to mga ka-farmers, kahit pintuhan lang, 100% ako na kung baguhan ka, may matutunan ka kasi bawat ikot natin, pasilip-silip sa mga pananim, ay nagbabahagi po dahil tayo ng kunting kaalaman sa pagtatanim, lalo na sa pagpupunla, kasi yun po ang pinaka-importante mga ka-farmers, no? Kung ano po ang pwede natin ilagay sa mga buto na ating ipupunla para safe at hindi kakainin ng mga langgam. So yun lang, gautso lang mga ka-farmers. Gautso, Marshall 7, yun po ang kadalasang ginagamit. And then ang mga buto po ng ano, na ating ipupunla, may ano na po siya, pero ano lang, pang para lang sa mga bad bacteria, no? May mga naka-shield na po siya, pero para lang sa mga bad bacteria. Ako mga ka-farmers, nag-ano pa din ako ng mga seed treatment, no? Para ano po, para kasi ang mga seed treatment natin ginagamit, may hormone siya na ang mga buto pag once na magka-sprout sila sabay-sabay, tapos healthy, no? Malaki ang ano po nila, sprout, healthy. Kaya nga mga ka-farmers, hindi mawala sa akin na protektahan ang mga buto bago ko isasalang sa mga seedling tray gamit ang Gautso or Marshall or 7. And then meron pa akong seed treatment, yung Nutriplant SL or Nutriplant SD. Yun po ang ating ginagamit. Okay, so kung pag-usapan natin na buto pa lang, healthy na, ayan, Nutriplant SL at saka Nutriplant SD, protektado sa mga langgam o iba pang maninira, ayan, Gautso na, at saka kasi ang ginagamit ko Gautso at saka Marshall, ang iba 7. So depende mga ka-farmers kasi kanya-kanya ang diskarte natin, no? So yan lang siguro ang ma-share ko sa inyo patungkol dyan. So bago natin tatapusin ang ating kwentuhan, unang-una ako po magpapasalamat sa lahat ng mga subscriber ko, mga viewers, sharer at commentators. So sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating unting YouTube channel, maraming salamat po. God bless, happy watching, at mabuhay po tayong lahat. So abangan nyo lang, no, mga ka-farmers, ang mga update natin sa susunod nating i-upload na video. So yun lang siguro ang ma-share ko po sa inyo sa araw ito. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye bye and God bless. Thank you po.